Sabi ko, baka naman ano lang yan, yung nasa isip mo lang. Minsan dun siya sa labas, nakatulala, nagmumukmuk. Bali nang ako yung mataga, wag lang yung anak ko. Famous budang? Famous or feeling famous? Hindi naman po, nabansagan lang po akong famous budang. Famous? Peter! Oh! Famous! Budang? Nga po pala, ako po ang bunsong anak ni Mr. at Mrs. Kabisnes, kapatid ni Papa Dins at Boss Dave. At bilang isang psych graduate, nais kong maibahagi sa inyo ang mga kaalaman patungkol sa mental health issues, mental health awareness, katulad ng mga natulungan ng ating mahal na kabisnes at Papa Dins. At syempre, masusubaybayan nyo rin ang aking buhay bilang ako, kasama ang aking pamilya, mga mahal sa buhay, o mga kaibigan. Kaya tara, samahan nyo ako sa aking journey. Start na kami thank you. Start pa lang pala tayo. Ay, nag-set up po na ito ay si Kuya Burnok. Ayan. Thank you. Hello po mga ka-business. Good morning po. Welcome sa Famous Budang Official. Yes. Bali ngayon po, ang second guest natin ay si Kuya Bay Papaya at ang kanyang butihing asawa na si... Ano yan? Ano ba yan? Pangalawa na yan. Si Ate Junjun. Good morning po mga kabisnes, mga kamars, mga kapapi. Ayun, isang magandang araw po sa ating lahat. Ayan, bali po mga ka-business, nais ko lang din po magpahati ng pasasalamat na dahil po sa init nyo pong suporta sa first vlog ko. Yes, Thank you po. Parang siguro mga wala pang 24 hours naka 1K subscribers na po tayo. Yes. Maraming salamat. Yes po. Thank you so much po sa lahat ng sumuporta kay Famous Buta. Ayun. Official. So, kamustahin naman po natin ang ating mga guests ngayon. Ate Jun, kamusta? Kuya Bay? Ako muna pang. Sige. Hindi ako, okay lang naman dang, masaya. Saka maano lang ako, happy lang ako kasi lagi tayong ganito, yung chill-chill lang. Ito pagkain Yun. natin. Oo. Masarap Pizza. naman siya. Di minsan lang naman eh. Yun, okay lang po mga ka-business. Ikaw naman, Kuya Bay. Siyempre, always happy lang. Ayan. Basta kasama ang first family. Ayan. Bali mga kabis, iba po yung background namin ngayon. No? Kasi nandito po kami sa, saan ba ito tayo? Tanay Rizal Tanay ba? Rizal. Tanay Rizal. Kasama po natin ang buong ka-business family. Yes. Treat po ulit ata ito ni Papa. Yes, thank you, Papa Dins. Paps, thank you. Thank you so much. So, ayun po mga ka-business, minabuti ko po na sila yung second guest ko kasi nung mga nakaraang araw po, parang naririnig ko si Ate June, may inaano siya kay Kuya Bay na, naman si Bay ito, parang may galit na naman, parang ina-anxiety. Bakit? Bilang psych grad po, nag-iingat po tayo sa paggamit ng mga psychological terms katulad ng anxiety, depressions. Kasi po, ano po yan mga kabisnes, may criteria po bago po natin malaman kung ang anxiety or depression na po ba yung meron sa isang tao. Kaya narito po yung mga ilang katanungan para kay Kuya Bay at bilang witness si Ate June. Ulitin ko lang po ulit mga ka-business, hindi po tayo nagda-diagnose kasi bawal po yun. Ang maaari lang pong mag-diagnose sa atin ay mga professionals katulad ng psychiatrist. Yan po, bali ang purpose lang po ng vlog na to ay maghatid sa inyo ng awareness or kaalaman. Baka kung sakali na yung mga kapamilya nyo ay meron na palang gantong sintomas, ay matutulungan po natin sa pamamagitan ng mga emotional support or di kaya hikayatin natin sila na magpatingin na sa mga mental health professionals. Kasi hindi naman po ibig sabihin na pag pinadala natin sila sa mga ganong professionals ay may sakit na sila sa utak or masasabi na nating baliw. Hindi po yun ganon mga ka-business. Ayan, Kuya Bay, ready ka na ba? Ready na dang. Ka, Ate June. Ready na. Kinakabahan siya, oh. Na mga ka-business, for information din po, meron po kasing iba't ibang uri ng anxiety. Ang pinaka-general po na nararanasan ng mga taong may sinasabing anxiety ay yung tinatawag nating GAD or Generalized Anxiety Disorder. Ang ibig sabihin po na ito yung parang labis kang nag-aalala patungkol sa pera, sa kalusugan, o sa mga future pa na darating.
Meron din po tayong panic disorder. Ito naman yung paulit-ulit na bigla kang parang kinakabahan. Kahit parang wala namang masyadong dahilan. Meron din po tayong tinatawag na agoraphobia. Narinig niyo na ba yun, te? Agoraphobia. Ito po yung parang natatakot ka sa mga sa public places katulad ng sa jeep or sa mall kasi parang iniisip mo na pag may nangyari sa'yo hindi maganda, walang tutulong sa'yo. Ayun, parang yun agad yung iniisip mo. Meron din po tayong tinatawag na social anxiety disorder. Alam ko meron din pong madalas gumagamit na ganito yung mga social anxiety. Ang ibig sabihin po nito mga ka-business, takot kang mapahiya sa labas. Sa Opo. labas, social. Parang kaya natakot ka makipagsalamuha, gano'n. Ayaw mong may mga kaibigan kasi natakot ka mapahiya, ganyan. Kaya mas minabuti mo na mag-isolate na lang. Ayun. Meron din po tayong tinatawag na separation anxiety disorder. Ayun, karaniwan po to sa mga bata nakikita. Parang minsan takot mawalay sa magulang. Yung parang minsan aalis lang yung magulang para mamalengke. Tapos yung bata sobrang Iyak na. Oo, nangangamba na baka hindi bumalik ang magulang niya. Maiwanan. Ganon. So, ayun po mga ka-business, yung mga iba't ibang uri po ng anxiety disorders natin. So, mapapansin nyo po na may iba't iba pala siyang category. Diba? Kasi minsan, kapag nakakaranas ka lang ng kaba, sinasabi mo na anxiety ka. Which is, mali po yun mga ka-business. So, dito naman tayo, Kuya Bay. Magtatanong na tayo sa'yo ngayon. Sige. Bahala kayo kung sino gustong sumagot. At mga ka-business, itong unang set of questions natin ay titingnan natin kung kailan naranasan ni Kuya Bay yung sinasabi niyang parang ina-anxiety siya or nakakaranas siya ng labis na pagkakaba. Ano. Ito, Kuya Bay, unang tanong. Kailan mo, Kuya Bay, unang napansin na madali kang kabahan or natatakot? Yung yata dang, yung nagkaroon siya ng sakit. Anong sakit yun? Yung sa TV. Mm-mm. Doon siya parang Aligaga. Oo, aligaga siya. Tapos, talaga siya yung hindi siya makatulog. Tulog ako. Mga alas 4, alas 5. Tapos anong oras ka nagigising niya? Kapag Kami gano'n? din, nakaintip ako kahit mga kalating oras. Hala. Tapos siya dang, yung minsan doon siya sa labas, nakatulala, nagmumukmuk. Pero ang daming isip. Kailan ka ba nagkaroon ng TB, Kuya? Last year. Last year. Last year. Around Pero napagamot na yun kasi June. kasi pisa naman pinalitan. Ano daw? So, ayun po, mga ka-business, may dahilan po pala yung nararamdaman ni Kuya Bay dahil nga daw po sa sakit niyang TB. Pero nagamot naman natin. Ayun. Nagapan. Yung tanong, ano ang mga sitwasyon ang madalas magpakaba sa'yo? Maliban dun sa sa sakit mong TB. Siya dang, ang napansin ko kasi sa kanya, siya yung pinoproblema niya, yung walang dapat problemahin. Walang dapat problemahin. Pero yung utak niya, yun bang para siyang laging nag-iisip ng negative. Yun yung napansin ko sa kanya eh. Nag-a-advance. Kahit normal day lang, bigla-bigla siyang ganun. Bigla siyang ganun daw. Excuse me pa makabisa, sinisipon po kasi ako. Nagtataka ko sa kanya, lagi ko sinasabi na wala namang problema kung sa pera lang. Okay naman tayo kahit papano, nakakaraos naman. Opo. Pero siya, ewan ko kung anong tumatakbo sa isip niya at bigla siyang Ano yun, nagagalit siya? Oo, isa yan, nagagalit. Yung bilis mag-init ng dugo. Alam mo yung konting bagay lang, kunwari may hinahanap siya, kahit nasa harap niya, hindi niya makita. Tapos, gabi na yung bibig niya, gano'n na siya, galit na. So, ito, next question natin, para sa'yo to. Sige. Ito. Ako Ano ang madalas mong naiisip kapag nararamdaman mong nagagalit na si Kuya Bay? Na lang dang, minsan, nandun na yung, gusto ko siyang patulan, yung naiinis na rin ako, yung parang, may times na umabot ako sa punto na nauubos na talaga yung pasensya ko. Parang napagod na rin akong umiyak. Hindi ko na lang siya kinakausap. Ang ginagawa ko, tatahimik na lang ako kasi kung papatulan ko siya, mas lalo kasing hahaba yung diskusyon namin. Tapos, yun lang, na lang ako, pagka hindi na kami nag-iimikan yan. Pagka parang malamig na or parang okay na ako mismo ang
aalo sa kanya. oo. Oo, ganun. Lalambing. Kagaya kahapon. Parang kahapon niya. Oo, nag-away kami kahapon. Hindi alata ah. Ano po yung ano? Ano yan yun? Yung Insekto? Kasi may insekto po kasi mga kabisnes. Kahapon daw, umuwi kami kahapon Kasi kasi nagpapalit ng pants. Ano ba? binuksan niya na yung aparador, nasa harap niya na, hindi niya pa makita, tapos hanap siya ng hanap. Sabi niya sa akin, ikaw ang nagtago ng bag. Sabi ko, hindi ako ang tagatago ng bag, ikaw ang laging nagtatago ng bag. Kaya ikaw dapat, alam mo kung saan mo nilagay yun. So nakita na namin yung bag, hindi niya pa rin makita yung pas. Di pagbukas ko ng pinto dun sa lagayan niya ng damit, andun lang pala yung pants niya. Hindi ka yung hinanap natatawa, kuya, pag gano'n yung mga senaryo. Like, nasa harapan mo lang pala Ano din. niya. Hindi siya dang, galit na Galit galit siya. talaga. Oo. Mas lalo pag sinasagot, Mm-mm. yung pag sumasagot yung kasama mo. Naiirita na kasi ako, sabi ko, nasa harap mo na, bakit kasi hindi yung mata ang ihanap mo, bibig lagi. Nagkasagutan kami, tapos di na ako umimik, sabi ko, hindi na ako sasama. Sabi ko, pakapon, hindi na ako sasama. Umiga na ako dun sa kama namin. Tapos siya naman, sabi niya, halika na, tara na, gano'n. Ate Jun, may mga bagay ka bang di mo na lang sinasabi kay Kuya Bay kasi baka magagalit siya? Mga bagay. Hindi naman dang, kasi open naman ako lagi sa Lahat kanya. sinasabi mo Oo, naman. Sinasabi ko naman lahat sa kanya. Ito naman kay Kuya Bay. Kapag kinakabahan ka, Kuya Bay, ano yung ginagawa mo sa sarili mo para mapakalma? Yan ako lang, yung parang kinokontrol ko na yung sarili ko. Parang ako lang din kinukumpos yung sarili ko na. Kasi baka nasa isip ko, baka anong madampot ko. May mga isipan ka ng gano'n, Kuya? May ano kasi siya, dang, may tendency kasi siyang ganon dati, ha. Nung Nag-away kami. nag-away kami dati sa Binasag ko yung Saan yan? Dito? sa bukid Hindi, doon. doon pa okay. kami sa Bukid Nundang. Binasag, sinuntok niya talaga yung pinto. May isang beses pa yan na lasing kasi siya nun mga kabisnes, sobrang lasing niya. Inaya ko siyang kumain, baby pa si Kuy ka pa. Ano lang yan? Baby pa si Kuy nun. Tapos inaya ko siyang kumain. Nagalit siya, birthday yun ng tatay niya. Kumuha talaga siya ng kutsilyo. Itak talaga. Itak ba yun? Inano niya talaga sa akin. Ginawa ko na lang, si Kuy yung niyakap ko kasi sa isip ko, di bali nang ako yung mataga, wag lang yung anak ko. Anong nararamdaman niya pag nandun ka na sa ganong sitwasyon? Parang di ka na aware? Sobrang kalasingan niya nun dati. Gaano mo siya nararamdaman sa loob ng isang linggo? Yung ganun, parang kinakabahan ka kahit wala namang masyadong dahilan? Sa dati, araw-araw pero sa ngayon, hindi naman siya yung naano ko na yung sarili ko. Eh, noon kuya, gano'ng kadalas siguro? Siguro, Araw-araw. maya. Mayat-maya. Nahalata mo yun, Ate Ju? Oo, kasi dang talaga maya-maya rin yung bangayan naming dalawa. Ganun talaga. Tapos, pagkatapos ng bangayan namin, na yan siya? Tulala na naman. Doon na lang sa labas, gaganon yan, magmumukmuk na naman siya. Nakakaramdam ka kuya ng mga physical signs, halimbawa, mabilis yung tibok ng puso mo, pinagpapawisan, gano'n. Patalastas. Patalastas po ito. Sige. Sige lang. At as in, mabilis talaga yan. Tapos, anong ginagawa mo nun? Inom ako tubig. Tapos, kuya, parang nakaka-apekto ba to sa tulog mo, sa gana mo kay Ate June? Sa gana, wala. Wala. Pero yung tulog. Dati. Sa concentration mo, kuya, may napapansin ka parang mahirap kang mag-concentrate. Ganon. Napansin din niya ni Kuya Dang. Kasi pinuna ako ni Kuya dati. Lagi siya pinupuna ni Kuya. Ano nangyari? Parang lutang. Nagbago na daw siya. Sabi pa nga ni Kuya sa amin, ito mga kabisnes, totoo lang talaga to. Sabi ni Kuya, huwag niyo kasi akong ituring na amo. Hindi niyo ko amo. Kuya niyo ko, pamilya tayo. Huwag niyo akong ituring, huwag niyo akong ilagay sa ganung isipin niyo na Parang amo. nakakailang kasi tayo pag yung kasama mo, tinuturing mong amo, di ba? Parang merong may wall. Oo. Yun Parang yung may ayaw bakod ni Kuya talaga. Ang gusto ni Kuya, may balik yung dati na Kuya talaga ang turing niya. Nagkaroon kasi ng gano'n na parang yun yung naramdaman ni Kuya. Kaya kinausap siya ng personal. Balik, kitang-kita talaga yung pagbabago ng ugali ni Kahit mga viewers. Sa vlog, nawala yung sigla niya sa vlog.
Talaga. Yun na yung iniinda ko yung sakit, sumasakit yung likod ko. Pag nararamdaman niyo, kuya, siyempre nahihirapan ka magdesisyon, no? Anong ginagawa mo na, Ate June? Sobrang pagod din. Kahit wala ka pang ginagawa. Kahit wala. Lagi siyang ano daw. Kaya napapansin siguro dati ng mga kabisnes na hindi kami minsan pumupunta sa TV. Kasi ano siya, yung parang tamad siyang bumangon, tapos lagi niyang iniinda dito, tsaka yung dito sa likod niya. Sabi ko pa nga may isang beses sabi ko sa kanya, arte mo lang yata yan eh. Yung parang gano'n na baka lang kako, isip niya lang yung bang nagdidikta ng isip niya na masakit yung dito ko. Kasi ayun nga, nagagamutan nga siya. So parang sabi ko, baka naman ano lang yan, yung nasa isip mo lang na masakit yung dibdib mo, yung likod mo, kaya ganon. Pero hindi pala, talaga totoong masakit yung dito niya tsaka sa likod. Ayun po mga ka-business, parang awareness na din po sa atin kapag may nakakaranas ng ganon. Hindi po nakakatulong sabihin sa kanila na nasa isip mo lang yan. Kasi hindi naman po tayong nasa sitwasyon nila. Diba? Kaya dapat iniintindi po natin sila. At saka totoo pong may mga ganitong karanasan ha. Hindi po ito'y gawa-gawa lang. Ano naman sa ano, yung wala ka saan, yung halimbawa yung kahit yung tao na wala siyang tago, kagaya ko na biruin mo siya na wala sa mood. Parang pangtingin po nila dun pikon, no? Kaya punta naman tayo sa mga coping mechanism or mga paraan mo kung paano mo siya hinaharap. Ito, anong madalas mong gawin, Kuya Bay, kapag kinakabahan ka? Ano ko lang yung sarili ko, Ikaw, Ate June, kapag nasa ganung sitwasyon siya, anong ginagawa mo? Ano na lang, kinakausap ko siya, tapos minsan, hindi ko na lang sinasabayan talaga yung init ng ulo. Kasi kung sasabayan niya ako, aabot kami sa Away yung talaga. pisikalan. Eto, Kuya Bay, may mga bagay bang nakakatulong sa'yo para gumaan yung pakiramdam mo? Bukod sa kinakalma mo lang yung sarili mo. Halimbawa, may ginagawa kang specific na bagay, maglalakad, ganyan, kakain ng paborito mong pagkain, or wala naman. Motor. Nag-rides, kasama linis. Linis. Kalkal siya ng motor niya, yun ang parang nakikita kong sa kanya, yung nagpapakalma talaga din sa kanya. Kasi dati nung may sakit siyang TB, pag nag-aaway kami, andun yan siya sa motor, kinakalkal niya, tapos winawashing niya, tapos apunas, ganun ang nagpapakalma. Parang po kasi yung mga kabisa, da-divert yung utak natin or nababaling sa ibang bagay. Ito, Kuya, insight naman to or pag-unawa mo sa sarili mo tungkol sa salitang anxiety, since yun po yung pakiramdam nila or ni Kuya Bay. Ito. Kuya Bay, naiintindihan mo ba kung bakit ganito yung reaction mo kapag nagagalit ka? Hindi. Parang nasa isip nagtataka ka din sa sarili mo? Parang mangyari, parang ganun ba? Yung wala naman dapat gagagalit. Pero ang nasa isip mo, tsaka sa puso mo, hindi mo gusto yung nangyari. Yung naging reaction mo. Parang may masmasan ka na. Pag later on, parang marirealize, ba't ko ginawa yun? Ba't ganito yung reaction ko? Sa tingin mo, Kuya ba, yung mga ganong pangyayari na parang inaatake ka nga ng labis sa pagkagalit mo, yung wala kang gana, may connection kaya yun sa mo, sa childhood mo, or yung mga karanasan mo nung bata ka? Halimbawa, sa way ng pagdisiplina sa'yo ng parents mo, gano'n. Siguro kasi alipin din kasi ako sa sa papalo. Sobra kasi nilagay ako sa sako, pinausugan. Sobra yung niya Isang side yan niya, sa papa mo? Sa papa ko. Yung pinagdaanan niya nung bata pa siya. Kaya yung ulo niya maraming mga So, ilang taon ka nung, Kuya, nung naranasan mo yung ganong sinasako ka? Yung nasa mga 10 years old. 12. So po mga kabisis, parang marerelay po natin yung mga karanasan natin sa childhood na talagang may epekto po yan kapag nandito na tayo, pag lumaki na tayo. Kaya mga ka-business, dapat kung may mga anak na po tayo, yung suporta ba or yung emotional support na binibigay natin sa mga anak natin, dapat ngayon pa lang nahuhubog na natin. Kasi pag lumaki yan sila, madadala nila yun Hirap na. Pag hindi siya na-resolve, talagang madadala na yun. Sinabi ko talaga sa kanya kasi nga nabanggit niya sa akin yung gano'n, yung kabataan niya. Sabi ko talaga sa kanya, huwag mong iparanas sa anak mo kung ano yung naranasan mo. Kung paano ka dinisiplina ng tatay mo, ng magulang mo,
wag ganun ang gawin mo sa anak mo kasi magkakatrauma yung bata. Lasing kuwero kasi yung papa ko. Mm-mm. Pag umuwi ng gabi, doon kami natutulog sa silong ng bahay. Kasi ang bahay kasi sa probinsya, ganito lang. Ito na yun ang sahig, tapos yan lupa na yan. Ito yung tutulog, nagapang kami doon. Papaluin kami. Mm-mm. Kahit walang dahilan, palo talaga. Ito naman Ate Jun siguro mga tanong na to para sa yung relasyon or suporta nyo sa isa't isa since nakakaranas nga si Kuya Bay ng mga ganong senyalis po. Kapag Kuya Bay, pag nararanasan mo yung ganong masyado kang kinakabahan, nakikipag-usap ka ba or hindi na? Hindi. Yan, ang isa sa problema talaga namin daw. Paano, tahimik lang siya? Oo, Mm-mm. alam mo yung gusto ko siyang piliting magsalita na ano ba kasi problema, ba't ka ba Ang nasa isip nagagalit? ko kasi gusto kong parang kimkimin lang na di ayaw ko Never i-relax siya na. nag-open up Oo. dang. Hindi siya nag-open up sa akin ng problema. Yun ang problema namin talaga na hanggang ngayon, yung pagka nagagalit siya na hindi ko alam kung paano ba papasalitain siya na ano bang problema? Bakit nagiging ganyan ka? Hindi siya talaga nag-open. Anong gusto mong paraan para tulungan ka ng mga taong nasa paligid mo, lalo na si Ate Jun? Ano lang, ang gusto ko lang yung mag-isa. Yung, Siguro yung ano? walang disturbo na yun. Tulong na yun sa'yo kapag Oo. di ka kinakausap, hayaan ka na lang. Oh, may mga gano'n naman po mga ka-business. Karapatan din naman po nila yun, kaya wag po natin sila pilitin. Kasi hindi rin po makakatulong sa kanila kapag pilit lang. Di makulit man ako. Oo. Anong ginagawa mo, te? Inaano ko talaga siya. Oo. Pinukulit ko siya na magsalita. Tapos, Sagot ko lang, wala nga. ganun siya. Tapos, ano yun siya, lalabas. Oo. Lalabas yan, tapos magmumukmuk. Tapos pagbalik niyan, okay naman na siya. Okay. Tapos ako, hindi rin ako kasi yung klase ng tao na nagmamatigas, magpapataas pa ng pride, ganon. Hindi eh. Pag nag-aaway kami, kasi ganito yan mga ka-business. Dati, maabot talaga kami kinabukasan na hindi kami okay pag nag-aaway. Pinayuan po kasi kami nila ate at kuya dati na since mag-asawa kayo, pag nag-aaway kayo, wag niyong palilipasin ang magdamag na hindi kayo magiging okay. Na matutulog kayo, hindi kayo okay. Yun ang payo nila ate at kuya sa amin. So, yun naman ang na-adapt namin. Sa ngayon naman mga kabisnes, ganun na, hindi naman lumilipas yung magdamag na hindi kami nagiging okay. Kahit nagkakaroon kami ng bangayan, at the end of the night, okay pa rin kami. Wow. So, ito naman po siguro mga ka-business, ito yung mga pagpapayo po para sa mga taong nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Pero inuulit po namin mga ka-business, hindi po natin sinasabing may anxiety nga si Kuya Bay, no? Mamaya po mga ka-business, malalaman po natin yung mga signs and symptoms ng isang may anxiety. Pero hindi po natin siya i-diagnose, kumbaga. Yun nga po, awareness lang din po na kapag piling mo na natumbok mo na yung mga signs na yun, magpatingin na po tayo. Okay, kilalanin yung mga sitwasyon na nagpapakaba sa'yo o yung mga bagay na nagpapatrigger sa ganung mong nararamdaman. Para syempre, maiiwasan din. Tapos, hindi maapektuhan yung mga taong nasa paligid mo. Ipaabot ang nararamdaman mo sa asawa or sa taong kasama mo. Di ba? Apat yun ang gawin mo, maging open ka. Okay naman ako. Naiintindihan Kahit naman ano kita Kuya eh. Bay, unti-unti. Halimbawa, etong araw na ito, hindi ka magsasabi kay Ate Siguro, June. nung itong mga buwan na ito, nakaraan, mas madalas talaga kami lagi nag-aaway. Pero ngayon hindi na. Yung parang ano na lang, yung may, Kunting bangay lang, tapos Yung- ano na. ang mas lalo kasi ako nagtitrigger, yung sumasagot. Ayaw mo talaga nung... Pala Ano yung taklesa ba Mas lalo tawag doon, akong- te? Parang yung anit ko eh. Pala sagot po kasi talaga ako mga Siguro Ate ka-business. June, siyempre, ikaw din, ga-adjust ka. Oo. Si Ate June po kasi, ganun talaga siya. Gusto ko On and off cam, ganyan yan si Ate June. Kasi habang nagsasalita ko, sasalita din siya eh. Kahit sa pagbablog, galit siya. Ang kinaanuhan ko naman sa kanya, may times kasi na pinagsasabihan ko siya na pawag ganito yung sa pagbablog, ganyan. Kasi nga, yun yung ayaw ng ibang viewers natin. Wala naman sa mga Nagagalit siya. Kasi yun ang nasa ano ko eh. Yun ang tama naramdaman naman. ko eh. Yun ang gusto kong ilabas eh.
Oo na. Hindi. Nag-away na kami. Mag-away pa kayo. lang. Ito naman, te, pagpapayo naman sa'yo, or syempre ikaw yung madalas sa kasama ni Kuya Bay, syempre asawa ka. Eh, ito naman siguro, hindi naman to masyadong maano pa ni Koy Koy, no? Ito, makinig ng walang paghuhusga. Ayun. Nagagawa mo ba yan, Ate Jun, sa kanya? Oo, minsan. Minsan. Gano'ng kadalas ang minsan? Tapos ito siguro, agring-agree si Kuya Bay dito. Iwasan ang pananakot o pagtaas ng boses. Ako kasi mga ka-business, yung boses ko naman kasi talagang mataas. Di ba, Dang, kahit nag-uusap, para kaming laging nag-aaway ni Bay yung pananalita namin. Sabi nga nila, itong dalawang Bisayang ko talaga, oh. Ang lalakas ng boses. Kahit normal na pag-uusap, ganito talaga Pero boses. sa yung sa boses lang, Hindi ka naman, Hindi ako natitigil. Ito, Ate Jun, iparamdam ang suporta, hindi control. Ayun naman. Okay. Full support naman. Ito po mga ka-business, para sa lahat din po, ito alalahanin na hindi ito arte o drama lamang. Ayun. Dapat mga ka-business, hindi natin sila tinitingnan as drama or arte. Kasi pag masakit ulo mo, talaga masakit ang ulo mo. Pag ganong emosyon yung nararamdaman mo, ganun talaga siya. Hindi natin pwedeng sabihin, drama lang yan. Hindi po ganun mga ka-business. Opo, ganun din kapag sa emosyon na, mga ka-business. Ito naman, magbigay ng maliliit na affirmation, katulad ng naiintindihan kita, yan, kaya mo yan. Kasi mga ka-business, maliit na salita lang na yun, makakatulong na din po yun sa mga... Ayun. Ito na, Kuya Bay. Di ba nabanggit nga natin mga ka-business yung tinatawag nating generalized anxiety disorder. Ito, meron po tayong 6 na criteria. Parang ito yung magsasabi na kung meron kang gantong sakit, yung generalized anxiety disorder. Una, labis at palagi ang pag-aalala sa mga maraming bagay. Nararanasan mo yun? Ganun siya. Kahit wala namang dapat Alalahanin. Isipin. Oo. Labis talaga, Kuya. Nagaano talaga siya. Yan yung pagkakataon na nagkakaroon siya ng Yun nga, yung tahimik na siya na parang tulala na siya. Yun. Ito mga ka-business, yung mga choice of words po dito, ito po yung mga mas madali na maintindihan at kayo rin po. Yung mga hindi natin masyadong palalalamin yung mga terms or gagamit pa tayo ng psychological terms para maintindihan nyo rin po mga ka-business. Ito, Kuya Bay, pangalawa, nahihirapang kontrolin yung sobrang pag-alala. Yung pangatlo, meron siyang 6 na kategory. Kapag meron na dong 3, tingnan natin. Pagkapagod or panghihina. Meron. Ito, yun nga, naiirita ka tapos madaling magalit. Yun. Tapos hirap mag-concentrate or lutang sa isip, parang nabanggit na natin to. Yun. Pananakit ng kalamnan. Yun. Meron. Problema sa pagtulog. Yun. 3 lang kailangan natin to dyan. 5 na yan, 5 na. Pagkabalisa or, ayun nga, palaging nag-iisip. Yun. Yung mga sintomas ba yun, napansin mo kay Kuya ba sa loob ng 6 months? Oo, dati Dang. As in, umabot ng ganong, Yung yun yung cycle na nagkaroon siya ng TB. Bali mga ka-business, masasabi po natin may anxiety disorder kapag yung mga criteria po ay umabot sa 3 o higit pa sa loob ng 6 months. Pero, syempre, bawal naman po ako mag-diagnose. Kaya nga po, sa mga ganitong paraan, may hikayat po natin yung mga kasama natin na magpatingin sa mga professional. Ang sintomas ay nangyayari halos araw-araw. Ang pag-aalala ay nakaka-epekto sa pang-araw-araw na buhay, sa trabaho. Oo. Naka-apekto talaga, sobra. Ito ate din yung panghuli. Hindi ito dulot ng alak o gamot. Hindi, kasi naman na siya Dang, hindi naman na siya na Dati. Pero nung nagkaroon siya ng TB, wala naman na siyang simula naman kasi nung siya Dang, naalala mo yung inubos niyo yung 39,000. Simula nun, nga dumating ako, yun, wala naman na siyang hindi na siya, di ba, hindi na siya nagpapaalam na aalis para, yun nga, mag-day off, wala na. Ayun po mga kabisnes, batay po kay Kuya Bay at kay Ate Jun, meron ng
higit na or parang 5 po ating nakikita nilang signs kay Kuya Bay. Tapos sa loob din ng 6 months naranasan din po yun ni Kuya Bay. Bali kapag mga ganyan po mga ka-business, hikayatin na po natin magpatingin. Kasi i-assess lang naman po tayo doon, hindi naman po tayo agad i-label as may sakit sa ganyan. Kasi parang naging stigma na din po yan mga ka-business na takot magpatingin no sa mga mental health professionals. Kasi Kasi sabihin, may sakit ka na wala na sa ganyan. wala na to sa katinuan. Hindi po ganun yung mga ka-business. Minsan nga merong pumupunta sa mga psychologist parang manghingilan ng advice kung anong career path yung tatahakin nila. Ganun. Kung paano maagapan. Or meron din po tayong mga pamilya mismo ang pumupunta sa psychologist para lang mag-advise sa mga problema nila as a family. Meron din pong ganun. Yun nga, naranasan ko dati yung mga mas concerned pa yung sila kuya, sila ate. yan. Kaysa sa pamilya ko. Yan yung ano niya, Dang. Isa sa parang nagpapaano talaga sa kanya palagi. Parang sa tingin ko lang hanggang ngayon, yan yung parang nagpapasakit sa damdamin niya na nakikita niya kasi at nararamdaman na mas So, tutusin, malapit lang naman. mas concerned sa kanya sila kuya, kayo, na hindi nga naman niya kadugo kaysa sa tunay niyang pamilya. Yun sa tatay niya. Ang nasa isip ko hindi niya kasi dati, maramdaman nung kasi. alipin ba ako sa pamumugbog sa nasa isip ko na gumante. Pero nung nagbinata na ako, unti-unti siyang nawawala. Okay ka lang kayo, Bay? Okay lang. Bigla ka na naman umiyak. Okay lang na umiyak, mga ka-business. Yung pag-iyak naman, hindi naman yan sign ng as mahina kay. Ano Yun kasi yung nararamdaman mo. Dinidibdib niya hanggang ngayon. Yung patungkol sa bagay. Lagi na kasi Tsaka nababanggit ano yun. din pag nangungumusta lang sila pag halimbawang may kailangan. Kaya nga sabi ko sa kanya, huwag mo na lang isipin yun. Tapos pag hindi mo binigyan, Magagalit. magagalit, Tatampo. magtatampo. Kaya sabi ko nga sa kanya, ang ganda ng pamilya natin. Andyan sila kuya, sila ate, first family. Pero ngayon naman, inano ko na yung sarili ko na. Kaya nga medyo naganda na rin yung katawan ko. Ayaw ko na yung parang malugmok ba? Parang Kaya iba rin yung epekto, no, kapag may wala ka ng gana suporta. Oo, yun. Na which is nakita po ni Kuya Bay, yun nga po kay mama at kay papa. Baka may gusto pa kayong sabihin ate Jen. Sa akin naman, nagpapasalamat ako kay Budang mga ka-business kasi at least ngayon sa ginawa niya tong interview na to, nagkaroon ako ng kaalaman na yun, kung paano ko rin siya i-handle. Kasi talagang sa totoo lang, minsan na andun ako sa point mga ka-business na gusto ko nang sumuko, parang napapagod na rin akong intindihin siya. Kasi tao lang din tayo nauubusan ng pasensya Pero, lagi ko lang kasing, iniisip, yung mga payo nila ate sa amin na, mag-asawa kayo, dapat, kayo talagang hanggang, hanggang pagtanda, hanggang dulo, ganun. Till Tapos, death do us part. Panindigan niyo yung ganun na till death do us part. At saka, isa talaga sa laging isinaalang-alang ko is si Kuy Kuy. Kasi, si Bay lumaki na hindi buo yung pamilya, broken family. Kasi maaga rin namatay yung nanay niya, tapos yung tatay niya is iba-iba rin ang naging karelasyon. Oo. Ako din, ganun din. Broken family. Si Papa at si Mama hiwalay. Si Papa may kinakasama. Kaya, ayaw ko, lagi kong sinasabi kay Bay, huwag nating iparana sa anak natin kung ano yung naranasan natin na hindi buo yung pamilya. Kasi ang sobrang hirap mga ka-business na, alam mo yun, graduate ako ng high school, ng elementary. Naiinggit ako sa mga kaklase ko, nakikita ko, buo sila. Ako wala man lang aakyat sa stage. Magsasabit ng ribbon, ng medal. Ate ko lang. Ngayon ate Jun, kamusta naman yung pakaramdam mo sa mama at papa mo? Di ka naman nagtanim ng sama ng loob? Kay Papa, hindi. Kahit kailan hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob kay Papa. Kasi si Papa, sa totoo lang, sobrang siya yung nanay-tatay namin Simula nung naghiwalay sila ni Mama, yun, si Papa talaga todo sa amin na kahit sobrang lasing yan si Papa dati,
umuuwi yan hindi yan umuuwi ng walang pagkain na masarap. Walang pasalubong. Walang pasalubong sa mga anak niya. Kasi sabi nga niya, ako lang ba, magsasaya ako, inom-inom ako, tapos yung mga anak ko hindi kumakain. Ganon. Pero sa mama ko, totoo lang, hindi ko maramdaman, ewan ko nga, hindi ko maramdaman yung pagmamahal sa mama ko. Hindi ko talaga makapa sa puso ko eh. Hanggang ngayon, although nagsama naman kami ni mama nung nanganak ako kay Kuy Kuy, nung nagbuntis ako. Pero malayo yung loob ko sa kanya. Hindi ko talaga alam bakit. Parang kumbaga, pakisama. Oo, pakisama lang. May ibang family bang? Si mama. Oo. Wala. Wala naman. Kayo lang, te. Oo. Siguro, kaya lang din ako naging ganun kay mama, naging malamig. May kasi yun mga ka-business. Totoo lang tayo. Si mama kasi, nanlalaki. Kaya wala yan. Ayun. Kaya doon ako talaga na sa kanya, na disappoint, yung nagalit. Siguro, hanggang ngayon, kinikim-kim ko yung ganun. Kasi nga, nagkaroon nga kasi ako ng isipin na, nainggit ako na kompleto yung pamilya ng mga naging kaklase ko, ganyan. Kaya siguro ganun, hanggang ngayon, mga ka-business, okay naman, constant naman yung communication namin ni mama, nagchat-chat naman, nagkakamustahan. Pero iba yung kay papa talaga na, pag nag-uusap kami ni papa sa kasi si papa din yung klase ng tao na, hindi siya talaga pala hingi. May times siya na maglalambing, pero pagka wala kang may bigay, hindi rin niya nagtatampo. Ganun siya. Si mama kasi pagka nanghingi, tapos di mo mabigyan, nagtatampo. Ganun, at saka ang dami na sinasabi. Kaya parang, iba talaga. Papa mo ba tayo yung pinunta natin dun sa yung gumagawa ng tinapay? Oh, yun. Ayun. Yan si Boy Sako. Bakit ba isa ako? Sweko. Sako, tawag Sweko. Oo. Tsaka mahal niya si Bay. Mahal niya talaga si Bay. Doon niya lang din siguro parang naramdaman na parang mas okay yung si Papa kaysa sa Papa mo. Ganun ba? Hindi nga. Oo. Kasi, kaya nga di ako nakapagtapos sa pag-aaral kasi yung mga magulang ko kasi hiwalay. Tapos magpalikan, hiwalay, balikan naman. Away ba? 3 months pa yan. 3 months pa lang ako yung lola nag-alaga sa akin. Yan po yung mga kabisis na pwede nating tawagin siguro yung childhood unresolved conflicts. Yung kapag parang habang bata ka, hindi mo na-resolve yon or hindi man lang na-resolve ng magulang mo, dadalhin mo talaga yung sa pagtanda. Kawawa yung anak. Ayan, si Kuya Bay hanggang Kasi, ngayon. May dinaramdam. Kasi yung sa pamilya kasi hindi naman perfecto. Nandiyan naman talaga yung para kung sa pagluluto ka ng ulam may sangkap na yan yung mga kahit. Pero huwag nyo sanang kalimutan na pag naghiwalay kasi kayo, hindi nyo na-guide yung mga anak nyo. Kawawa yung mga bata. Yung mga anak po ang nagsasuffer. Yung mga anak ang laking ito. So, ayun po mga ka-business, sana po may natutunan po kayo sa topic natin ngayon patungkol sa anxiety disorder. Ayun. Gusto ko lang po mag-thank you kay Kuya Bay at kay Ate June. O, sige. Tsaka, salamat din sa inyo mga business, mga kapapi. Siyempre, lahat ko sa inyong first family. Salamat. Napakarami sa inyo. Ayun mga ka-business, maraming pong salamat din sa suporta nyo. Sa buong ka-business family at sa mga kagwang. Sana patuloy po natin sila suportahan. Ayan, Ate June, promote mo na yung channel mo. Yan. At i-promote mo din ako. Tsaka Si pala Bay mga pala. business, supportan natin Famous Budang Ayun. Official. Yes. Tsaka Kagwang by Papaya Official po mga business. Lahat po ng mga kagwang, Yes. pakisupport po natin. Ayan, thank you. Siyempre, ang ka-business official, ka-business family, Papa Deans. TV. Ayan. At KD official. Mrs. KD. Yes. Ayan. Thank you po mga ka-business. Hanggang sa muli po nating pag-vlog. Sana po nandiyan pa rin po kayo. Sino Ayun. kasunod nito lang? Bahala na. Ay, Sino mga gusto mo kuya kasunod? kasunod ni Porno. Sige. Yung lahat yan, isa-isayin po natin ang pamilya ng kagwang. Ayan mga ka-business, never say die. Ay, never say goodbye. Sorry. Natawa tuloy si Papa. Never say never say die. Saan ba yun? Sa Inebra ata. Never see die. And never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira. Dapat tayo mga business. Tuloy-tuloy lang po. Saan yung never say die, te? Ayan, thank you, kuya. Te, thank you.